Amen. Praise the Lord. So, glory to God po. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Glory to God po. So, tayo po yung panandaliang manalangin. Let's pray po sandali. Hallelujah. Father God, we praise you. We glorify your Son and Holy Son, Jesus Christ, right now, sa mga oras na to, Panginoon, patuloy kong hinihingi ang karunungan na meron ka. Patuloy tayong makapag-isa, Panginoon, ng isip at puso, Panginoon, sa mga oras na to, na maipahayag ko, Panginoon, ang iyong banal na salita na siyang magbabago sa bawat isa sa amin, O God. Lord, patuloy kang mangusap sa bawat isa, isang tipay mo, i-purify mo, i-transform mo yung aming mga puso, Panginoon, sa pamamagitan ng kapahayagan na to, Panginoon. At patuloy kang magpakilala sa amin, Panginoon. Patuloy niyo nga pong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, Ama. At mailatag ko, Panginoon, ang salitang ito, O Diyos, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kapangyarihan, ayon sa iyong karunungan at kaalaman, Panginoon. Lord, wala pong ako kung hindi ikaw. Kaya, Panginoon, nananampalataya po ako na sa pamamagitan, Panginoon, ng karunungan mo, Ama, hallelujah, maipapahayag po ng mabuti at tama at makapangyarihan ang salitang ito, O Diyos, na siyang magbabago na aming mga isip, Panginoon, at magtatransform na aming mga puso. Buksan niyo po at itanim sa pinakamatabang parte ng aming puso, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon, na mapag-aaralan namin sa oras na to. Purihin at dakulain ka, Ama, at patuloy mong parangalan ng iyong anak sa pamamagitan ng buhay, Panginoon, Lord, ng iyong lingkod. Purihin ka, dakilain ka at lulatiin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So tayo po'y dumako. Sabi po doon, ito na naman. Job 22 po tayo. Tama po, ano? Job 22 po, ano? Amen po. Amen. So dito po makikita natin sumagot si Eliphaz, ano po, na taga Teman. Ang tao daw ba ay may maitutulong sa Diyos na manlilikha? No po? So mula sa verse 1 hanggang verse 3 po, makikita niyo dito, ang tanong ni Eliphaz, no po, nagtatanong siya dito on what God are you to good? Sabi niya gano'n, no? Kung ano po, no, anong ang maitutulong or kabutihan daw ng Panginoon. 'Di ba po? 'Yun ang sinasabi niya dito. Alam niyo po ano, purihin ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos natin. Ano po, dahil dito sa salita na to na sinabi niya, sabi niya, kahit na siya'y marunong o kaya ay dakila, may pakinabang ba ang makapangyarihang Diyos kung ikaw ay matuwid? May mapapala ba siya kung ikaw man ay malinis? Sabi niya po doon, no, doon sa verse 1 to 3. Nakita niyo po yung mga question niya, no? So, purihin ng Lord. Alam niyo po, dito nakita ko, no? No po na, sa totoo lang, God does not need man. Hindi po tayo kailangan ng Diyos. No po? Hindi tayo kailangan ng Diyos na tao. It is man who need God. Tayo ang nangangailangan sa Diyos. No po? Kaya I was wondering kung bakit ganito yung mga tanong na binagsak ni Eliphaz. Ano po? Batay po sa kwentong ito. Pero dito makikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Oo nga, no? Tayo tao, no po, nilikha ng Diyos. Para saan? No, pwede naman siyang parangalan, 'di ba, ng mga anghel. 'Di ba, ba't kailangan niya ng tao? No po, hindi kailangan ng Diyos ang tao. Yun po ang katotohanan. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Kaya po tatandaan natin yan. Ganun kahalaga, no po, yung salita na to, na parang pakiramdam natin talinhaga lang. Pero yung kapangyarihan ng Diyos, ano po, na pinagkatiwala sa ating lahat, napakapalad po nating mga tao. No po, kung tutuusin, wala tayong kayang ibalik sa Diyos. No po? At wala din tayong kayang isakripisyo para sa Panginoon. Ang lahat ng bagay na natatamasa natin ay biyaya po ng Panginoon. Lahat ay biyaya. Sakripisyo, saang banda? Di ba, mga kapatid, saan banda tayo nagsasakripisyo kung lahat ng bagay ay galing sa Diyos? Amen? Kaya nga minsan, kapag tinuturo po ng ibang mga nagtuturo, no? Build your relationship sa Lord. Saang paraan? No? Saang paraan mo binibuild ang relasyon mo sa Diyos kung una pa lang pinatawad ka na niya? Kung hindi ka pa pinapanganak, pinapatawad ka na niya. At hindi mo pa siya minamahal, mahal ka na niya. Amen? Saan banda ka nagbibuild, kapatid? Diba? Saan tayo bandang nagbibuild sa Panginoon? Isipin niyo pong mabuti. Madalas kong naririnig, build your relationship to the Lord.
Wala tayong binibuilt sa Lord. Ang Diyos ang nagbibuilt sa atin. Tandaan po natin, wala tayong binibuilt at wala tayong sinasakripisyo para sa Panginoon dahil simula pa sa pagkagising natin sa umaga, biyaya ng Diyos ang buhay natin. Na po? Kaya nga, biyaya din ng Panginoon para magbalik tayo sa Kanya. Kasi napakapalad natin na tayo ang ginagamit ng Panginoon na maging representative niya sa mundong ito. Amen? Representative po tayo ng Diyos sa mundong ito. Na po, kaya kung tutuusin, since everything, na po, ang Diyos ang original na gumawa at lumikha. God is, di ba po, everything has its origin. It is in God. Amen? Na po, kaya, ang maibibigay lang natin, ang tanging maibibigay lang natin, ano po, even ang services natin, actually, sa Lord pa rin natin yun, utang. Na po, sa Diyos pa rin yun lahat. Na po, kaya, na hindi po simple na makipag-argue sa mga case na ganito. Kung tayo ba are self-sufficient para sa Panginoon? Do we have self-sufficient para sa Panginoon ba talaga? Meron ba talaga tayong kakayanan na makapag-serve sa Diyos kung hindi niya tayo bigyan ng buhay at hindi niya tayo bigyan ng lakas? Amen? Di ba po? Dito pa lang sa verse 1 hanggang 3, parang mensahe na po to para sa ating lahat. Amen? So, God's lack nothing. Walang pagkukulang ang Diyos sa'yo at sa akin, kapatid. Na po? Wala siyang pagkukulang sa'yo. Na po? Kaya, since God is absolutely perfect, na po, napaka-perfect ng Panginoon, He did not create man out of any personal deficiency. Na po, hindi niya tayo nilikhang lahat, na po, nang may kakulangan, na po, or may depekto. Na po, kaya, we cannot, sabi nga, therefore, tayong mga tao, na po, cannot give anything to God. This is the standard ng doctrine po na to, no, na talagang lahat ay utang natin sa Diyos. At lahat ay biyaya lang ng Diyos. And we have to be thankful, mga kapatid. Kailangan nating magpasalamat talaga sa Panginoon at magpuri, no po, dahil siya ay Diyos na mabuti. Kung nakagagawa man tayo ng mabuti, dahil din sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Na po, hindi yan sa kabutihan na galing lang sa atin. Kung tayo po ngayon ay mananampalataya at nakakagawa tayo ng mga bagay na mabuti, it's all because of Jesus. Amen? Kaya, salamat po sa Panginoon natin, ano po, na dakila talaga. Talagang dakila. Ano po? Sabi niya sa verse 4, makikita mo doon, sabi niya po, dahil ba sa takot mo sa Kanya, kaya Kaniya sinaway, pinagsasabihan at dinadala sa hukuman? Hindi ito'y dahil sa napakalaki ng iyong kasalanan at sa ginawa mong kasamaan. Mga kapatid, ito'y iyong pinaghuhubad upang ang utang niya sa iyo sila'y makabayad. No, sa 4 hanggang 11 po, makikita niyo dyan, no po, kung paanong dinescribe ni Eliphaz, no po, si Job as a great wickedness. No po, yung kasamaan, na parang kasamaan ni Job. No, yun yung dinidescribe niya dito sa verse 4 hanggang 11 po, ano? Hindi mo na nga tinutulungan ng mga byuda, inaapi mo pa mga ulila. Amen. Ang feeling kasi ni Eliphaz, no, ang nangyayari nangyayari po kay Job is wickedness, no po. Ang pagtingin niya sa sitwasyon at kalagayan ni Job, ano po, ay kasamaan. Inuulit ko po, no po, batay po sa talino at wisdom ng Panginoon. Your weaknesses is not wickedness. Ang kahinaan ng isang kapwa natin o kahinaan ng isang tao ay hindi kasamaan. Ito ay regalo sa atin ng Panginoon. No po, totoo yun. Hindi tatanggalin ang kahinaan natin para sa panahon na tayo ay nangihina at sa panahon na wala tayong kaya, alam natin na sa Diyos nang gagaling ang ating strength. Kaya nga, Lord is our strength. Amen? Sa panahon na ikaw ay mahina at hindi mo alam ang gagawin mo, God's power is perfect, sabi niya po sa Corinthians.
No po? Kaya dito, no, it's not kasamaan ni Job na tama yung sinasabi po ni Eliphaz sa kanya. Hindi totoo yung mga description po, no, na this is wickedness. Ito yung talagang kasamaan na siguro ni Eliphaz, na po ito yung tinatawag na kapul, yung pool siya, na po. At ano ba sa Tagalog ng pool? Parang, Mangmang yes, po. opo, kamangmangan po, 'di ba? Kay Eliphaz yung ginagawa niyang panghuhusga kay Job. No po, hindi po totoo na ito yung mga sinasabi niya na to is kalapastanganan. Ano po, totoong kalapastanganan na sa pagkatao ni Job. Yung mga nangyari kay Job, ano po, hindi po madali na mamatayan ng buong pamilya. Kahinaan yan para sa atin. Amen? Sino po dito nawalan ng pamilya kung mararanasan natin yung sitwasyon ng kalagayan ni Job that time, tapos itong kaibigan mo, ganito yung sasabihin sa'yo. Byuda ka na, byudo ka na, di ba? Ganito pa yung mga kasalita na naririnig natin sa kanila. Ano po? Na parang napakasama ni Job. Amen? So, uulit-ulitin lang po sa mensahe natin na ang kahinaan po ay hindi kasamaan. Na po, may mga kahinaan tayo po na talagang binigay po ng Panginoon. No? May panahon na mahina ka, may panahon na sa part ng iba mahina sila at ikaw ay malakas. Amen? At panahon na sa kalakasan mo, sila naman ay mahina. Na po, hindi lahat tayo pare-pareho. Kaya nga we're body of the Christ. Kung saan mahina yung kapatid mo, tulungan mo. At kung saan siya malakas, di ba? Kung saan ka malakas, tulungan mo siya sa kahinaan niya. No po? Dito tinuturuan tayo, application yung pulutin natin dito. Application na wag tayong maging katulad nitong tao na to na si Eliphaz. No po? Hindi dahil nakikita natin nahirapan yung mga kapwa natin, sila po ay masama. Hindi lang si Job ang nakaranas ng mga kahirapan. Even si Joseph, nakaranas ng kahirapan. Binugbog ng mga kapatid niya, tinapon sa balon, di ba po? Pero, pinreserve pala siya ng Panginoon. Amen? Pinreserve siya para sa panahon ng kagipitan ng kanilang bayan, di ba? At panahon ng kagipitan nila, at kagutuman, 'di ba? Si Job ang magre-raise. Si Job ang inelevate ng Panginoon. Amen? Ganun ay si Joseph pala, not si Job. No, si Joseph ang inelevate ng Diyos at pinosisyon niya sa posisyon, 'di ba? Na pinagkakatiwalaan siya ng hari para matulungan yung pamilya mo. 'Di ba? Are you one of the chosen? 'Di ba? Ikaw ba sa pamilya mo, are you the one of chosen to na sa palagay mo ngayong oras na to nahihirapan ka rin? Nararanasan mo rin yung parang ang gipit-gipit mo, parang nahihirapan ka sa lahat ng bagay. No po? Sometimes, God want to preserve us. No po? It is the way of the Lord to preserve you and to elevate you and to position you. No, kasi kailangan mong mapagdaanan ito. Na po, ngayong panahon na to, pinagdadaanan to ni Job because God preserved Job from the beginning. Amen? Sabi nga ng Panginoon sa salita niya, from the beginning, alam ko kung sinong akin. Alam ng Diyos kung sinong kanya. Na po, nilikha pa lang niya ang tao, nasa sinapupunan ka pa lang, amen, ng iyong ina. Alam ng Diyos kung sa kanya ka o hindi. Amen? So dito, pulutin natin, no, yung application, no po, na sa mga ganitong pagkakataon, ano po, huwag tayong manghusga ng kapwa natin kasi you never know kung itong tao na to ay ine-elevate ng Panginoon o pinipreserve ng Panginoon sa extreme. Amen? Or sa ibang bagay. 'Di ba? Kasi we know the story, ano, sa darating po na story, babalik lahat ng nawala kay Job. Ibabalik lahat ng Panginoon ng nawala kay Job. Dodoblehin ng Panginoon ang kayamanan ni Job. Maybe you are one na po of the chosen and calling na kinol ng Panginoon na nakakaranas ng mga paghihirap ngayon. But believe me, kapatid, God is preserving you and God is elevating you. God is positioning you. Na po, hindi madali yung pinagdaanan. Lahat na po ng pinagdaanan ni Job. Siguro namamatayin pa lang tayo ng isang mahal sa pamilya, di ba malungkot tayo? Na po, hindi biro ang mamatayan sa loob ng 24 hours at mawalan ka rin ng kayamanan na lahat ay pinaghirapan mo. No po, dahil lahat ng kayamanan ni Job pinaghirapan niya. Pinagtrabahuhan niya lahat yon at hindi yun lang basta nakamtan niya. Kaya we cannot judge sa mga bagay na nakikita nating panlabas kasi hindi mo alam kung ano ang hinihahanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
'Di ba? Kasi alam ko, ikaw at ako kapatid, pinili ka rin ng Diyos. At naniniwala rin ako na may calling ang Diyos sa'yo. Naniniwala din ako na God is elevating you and preserving you sa mas malawak pa na plano ng Panginoon sa buhay mo. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga bagay at mga nakikita natin right now. We should walk by faith, katulad po ni Job. Na kahit ano pang tinatanggap niyang mga salita, hindi nila natitibag yung faith ni Job. Amen? Na tumayo sa kanyang pananampalataya. Dahil kilala niya at alam niya yung Diyos na pinagkakatiwalaan niya. God created us. God is faithful. And ikaw at ako dapat alam mo yon. God is a perfect God. At totoong hindi tayo kailangan ng Diyos. We need God. Kaya anuman ang pinagdadaanan nating paghihirap, anuman ang kasalatan na pinagdadaanan natin, anuman mga kapagsubok natin ng pinagdadaanan natin sa mga oras na to, tandaan mo kapatid, God will never, pag sinabing never po, never leave you. Hindi ka niya iiwan. And He will never forsake you. Diba? Hindi ka niya ipagkakalulo. Amen? Pag sinabi ng Diyos na never, never. Hindi siya katulad ng tao na sinungaling. Kaya tayo po, dapat pinanghahawakan natin yung word na yun. Amen? At huwag pa tayong maging mapanghusga. Amen? Huwag tayong maging padalos-dalos ng pananalita sa ating mga kapwa. Amen? Everything can change in a minute, Na dating ganun lang si Job, Any moment pwedeng magbago yung katayuan ni Job. Kaya lang, it is God's timing. Sometimes yung buhay mo, gusto natin ng pagbabago. Amen? Na pwedeng any moment, Lord, pwede bang mamaya milyonaryo ako? Sabi ko nga po kanina, Pwede bang milyonaryo na lang ako para lahat, ng mga pangangailangan, maabot ko? Maybe not this time. Kasi my time is not God's time. Amen? Baka hindi ko pa kayang panghawakan yung milyon. 'Di ba? Baka imbes na mawaldas ko lang kasi hindi pa siguro ako ganun ka-matured to hold, 'di ba? To grab the opportunities and privilege. Pero I believe one of this day, maybe next year, maybe sa susunod mga taon, maybe 5 years after, I am one of the millionaire. Amen? And I believe millionaire na ako ngayon. Right now, I am a millionaire, Yung ngipin ko po, million na. Pinagawa sa akin ng biyanan ko, pero pinagawa to nang wala akong pera. Ang Panginoon po ang nagpagawa nito. Amen? Kaya, I believe I'm a millionaire. Diba? May sasakyan ako, hindi ko rin binili. Binili din sa akin ng biyanan ko, nakapangalan na sa akin. Amen? I'm a billionaire, 'di ba? Kaya lagi nating ano yun doon, 'di ba? Na may bahay ako, 'di ba? May bahay ako na biyaya ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya nga po hindi ko pinagdadamot every time na may fellowship kami, I welcome, 'di ba, yung mga kapatiran dito sa Amerika. Hindi po madaling gumawa ng fellowship dito sa Amerika, po? Pero I step up with faith. Na I welcome. This is not my house. This is Lord's house. I say, Lord, I have nothing without you. So anything na meron ako, 'di ba? Gamitin mo ko, samahan mo kami na gamitin lahat ng ito. Amen. Kaya pinupuri ko ang Panginoon, tayo po ay lagi pong maging mapagpasalamat. Lagi tayong magkaroon ng puso, and positive mind. Amen. Na wag mong iniisip na lagi kang mahirap. Amen? Because sabi ng salita ng Diyos, naging mahirap yung Diyos natin para maging mayaman tayo. Amen? Sa kahit anong karaparaanan. Amen? Hindi ako papayag na mahirap tayo. It's not about prosperity gospel. Because I experience the goodness of God. Not because I am good. It's all because He is good. Amen po ba? Diba? Because God is good. All the time. Amen? Kaya yun po yung panghawakan natin. Hindi ko tinatamasa yung klase ng buhay na ganito dahil mabuti ako o dahil gumagawa ako ng mabuti sa Diyos. Isa lang po ang tanging dahilan kung bakit natin nararanasan ang kabutihan ng Diyos. Dahil mabuti siya. Amen? Nakakagawa tayo ng mabuti dahil siya ay mabuti sa atin. Amen? Lahat yan ay bunga ng kabutihan niya. Kaya, huwag tayong kahit kailan magdamot. Amen? Dahil sabi ng Lord, i-bless niya yung mga mahabagin.
'Di ba? Ibe-bless niya yung mga maawain. Ibe-bless niya yung mga tumutulong sa mahirap. Ibe-bless niya yung mga tumutulong sa byuda. 'Di ba? Dapat nga hindi bless nila si Job that time kasi byudo na si Job eh. 'Di ba? Ay, hindi pa pala, buhay pa pala yung kanyang asawa that time, 'di ba? Isumpa mo pa nga pala, no? Hindi pa pala siya byudo. Amen? Pero ganun siyang dinidescribe, ano po, ni Eliphaz. Amen? So, purihin ng Panginoon, ano po, kasi dito tuturuan tayo ng Panginoon kung paano ang kuhanin natin, kasi we're not Job anymore. Ano po, hindi natin buhay yung buhay ni Job. Di ba po? Pinagdaanan to ni Job kasi alam ng Panginoon na kakayanin niya ang lahat ng mga pagsubok na to. You are not Job and I am not Job. Amen? Pero kuhanin natin mga principle at prinsipyo, di ba, ng katayuan na pwede nating maging kalakasan sa panahon na tayo ay may kahinaan. Amen? Na hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. May mga bagay lang na kailangan pahintulot ng Panginoon for your good. Because God is working, di ba? All things work for good to those who love God. Amen? To those who love God. Kung minamahal mo ang Diyos, kung minamahal mo ang Panginoong Diyos, 'di ba? Dapat po nakikita natin yung lahat ng mga kabutihan ng Panginoon na 'yon sa atin. Na po, na kahit na pangit yung nakikita natin, na po maganda pa rin siya kasi meron at meron tayong pinupulot. Pinupulot na mabuti sa lahat ng sitwasyon at katayuan po na ating nararanasan. Amen? Sa 12 hanggang 20 po, ito po yung contrast between the wicked and righteous. Amen. So, makakita po natin dito, sabi niya po dito, di ba't ang Diyos ay nasa mataas na kalangitan? At ang mga bituin ay itaas ng kanyang tinutunghayan? Ngunit ang sabi mo, ang Diyos ay walang nalalaman at hindi tayo mahahatulan pagkat sa ulap siya'y tatakpan. Akala ko'y dahil sa ulap ay hindi na siya makakakita at sa ibabaw ng himpapawid ay palakad-lakad lang siya. Talaga bang nais mong lakaran ang dating daan, landas na tinahak at nasanay sa kasamaan? Kahit wala sa panahon sila'y tinatangay sa baha, sapagkat sa kanilang pundasyon lubos na nag-iba. Sinabi niya sa Diyos na sila'y kanyang layuan, at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito'y sila pa rin ang pinagpala. Hindi ko talaga nauunawaan ang pag-iisip ng masama. Natutuwa ang matuwid, mabuting nagagalak. Kapag nakita silang masamay, napapahamak. Sabi nila, ang kaaway natin nalugmok at ang mga ari-arian nila'y natupok. Amen? So dito po makikita natin, no, yung contrast between kasamaan at kabutihan. No, dito pinapaunawa niya lang po, no, yung foundation kung ikaw ay may kasamaan at kung ikaw ay may kabutihan. No po? At purihin ng Panginoon, ano po, kailangan nating maintindihan at ma-admit po natin that God is God of justice. Amen? Siya po ay mabuti sa mga taong matapat at mabuti din at may consequence din at may mga parusa din yung mga tao po na nagkakasala sa Panginoon. No po? Ano man ang katayuan natin, sino man tayo, walang pinipili po ang Diyos. Ano po? Hindi pwedeng bumalik ang salita ng Panginoon sa kanya. Tapat po ang Panginoon. Ano po? At dito, kaya lang po ito napagdaanan ni Job dahil po sa mga bagay, ano po, na inihanda sa kanya ng Panginoon at talaga pong andun yung pagsubok dahil naniniwala ang Panginoon. Siya ang lumikha kay Job at siyang lumikha sa'yo. Alam ng Diyos ang limitasyon mo. Alam ng Diyos kung hanggang saan ka lang. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba, sa Corinthians, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hihigit pa sa limitasyon mo. Kaya, ano po, it's not God in the height, hindi po sa taas o gaano man karami, 'di ba po, yung iyong problema, no po, para hindi natin maintindihan that God is a higher God, no po. Mas mataas ang Diyos, ano po, sa lahat ng ating mga problema. Mas malawak ang habag ng Diyos at biyaya niya kumpara po sa mga problema natin. He is God of sovereignty, majesty, mighty, no po. Kaya yung basic idea po ng Panginoon, no po, sa mga bagay po na pinagdadaanan ni Job, no po,
ano man ang dahilan ng Diyos, ano po, tapat ang Diyos kay Job. Ano po, dahil alam ng Diyos kung gaano ka-righteous si Job. Ano po? Kaya dito, alam din ng Panginoon ang limitasyon mo at limitasyon ko. Alam din ng Diyos ang kahinaan mo at kalakasan ko. Kaya wag po natin, no, wag nating bigyan ano po ng pagdududa ang Diyos na sa lahat ng pagkakataon, He is Almighty God. He is, ano man ang pinagdadaanan natin, ang pangalan ng Diyos ay solusyon sa lahat ng problema natin. Tagapagpagaling, provider, Almighty, di ba po? El Roy natin, Rapa natin, di ba po? Provision natin, di ba po? Yun po ang Diyos natin. He is all sovereign. Kaya, ano man po ang bagay ano po na mapagdaanan natin, huwag nating kakalimutan na lagi tayong may Diyos na lalapitan. Ano man ang pagsubok natin, huwag nating kakalimutan na may Diyos po, ano po, na tayo po ay hindi pababayaan. Amen? So, righteous po ang Panginoon. Na po? Kaya anuman ang mga contrast, 'di ba? Kasi mabuti, kung may mabuting bagay na nangyari sa iyo, may masama din, 'di ba? Kung meron pong mga bagay na nagdadamot sa iyo, meron din namang mga part ng buhay mo na nagbibigay. Amen? May panahon ng bagyo, may panahon ng magandang panahon. Amen? Every season kailangan mong lakaran. No, kaya may mga panahon na iba-iba klase ng panahon. Sabi niya, but all things, sabi nga ng Lord, everything has timing. 'Di ba? Everything has season. Kaya sa bawat season ng buhay mo, ano man ang maging season ng buhay mo, huwag mong kakalimutan na ang Diyos ay righteous God. Ang Diyos ay mabuti. No po, ang Diyos ay faithful. Hindi kanya pababayaan. Never kanyang iiwan. Amen? So sa verse 21 hanggang 30, makikita natin dito that Eliphaz counseled Job to make himself right with God. Na po, inaano niya dito na maging matapat si Job. No, kasi ililigtas ka kung wala kang kasalanan at kung ang ginagawa mo ay nasa katwiran. Amen? But dito po sa part na to no nang sinasabi niya ni Eliphaz mula sa verse na 21 hanggang 30 na po alam ni Job na po naniniwala ako na magbabalik si Job na alam niya that God is great. Na po? So, itong mga advice sa kanya at sinasabi sa kanya ni Eliphaz, lahat ito alam nating walang katwiran at walang katotohanan. Na po? Ina-assume niya na mali si Job. Na po? Ina-assume niya na tama yung mga advice niya. No po? But I believe, no po, yung blessing na nag-aantay at nakapreserve para kay Job, no po, at yung mga pintuan na bubuksan ng Panginoon para patunayan, no po, sa mga kaaway natin, no po, katulad ni Job, no po, pagpapalain din tayo kung paano nilang hayagan na minaliit si Job, no po, hayagan din itataas ng Panginoon si Job. No, hayagan ding ipapakita sa harap ng mga kaaway at kalaban, di ba? At mga nagpupuna sa kanya, no po, ang kapangyarihan ng Diyos kung paano niyang ililip up at i-elevate si Job. Ano po? Kaya purihin ng Panginoon, wag po nating kakalimutan na ang Diyos ay makatarungan, makatwiran at justice. He is God of order din, ano po, at sovereign. Kaya purihin po ang Panginoon, nawa po tayo ay natuto, na po tayo po ay matatandaan natin na ang Diyos natin ay kind, good, di ba po? At Almighty God. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, I thank you, Panginoon, sa message na to. Patuloy po ako nagpapasalamat, Panginoon, na maraming mga principle, marami kang mga tinuturo sa amin. But Lord, we believe, Father God, na sa mga panahon na nanghihina kami, sa mga panahon, Panginoon, Lord, na kailangan namin ang tulong mo. Alam namin, Lord, na sa bawat season ng buhay namin, meron kaming tapat na Diyos na kakalinga sa amin. Meron kaming tapat na Diyos na maaawa at mahahabag sa amin. Meron kaming tapat na Diyos na magbubuhos ng biyaya sa amin. Ama, alam namin, Lord, na bawat isa sa amin dumadaan ng pagsubok. Pero Lord, alam namin at nananampalataya ako na tapat ang Diyos na aabot sa aming mga kamay. Dahil hindi ka sinungaling na Diyos, you will never, 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 Panginoon, na magpo-forsake sa amin at iiwanan kami, lalo sa panahon na kailangan ka namin. Lord, patuloy niyong patatagin yung mga kapatid ko, ano man ang pagsubok at season ng buhay nila ngayon. Patuloy mo silang palakasin at lagi mong ipaalala na you are Almighty and you are God at ikaw ang tatay namin sa langit, Panginoon. Salamat po, O Diyos. You never create us para pahirapan kami. You create us, Panginoon, para iligtas kami. Salamat po, O Diyos. Purihin at dakilain ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.
Amen. Glory to God po. Sa buhay mo po, Sis Bev, sa mensahe na ibinaba po ng ating Panginoon at